Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Pag-usapan natin mga ka-Wonder, itong kumakalat na mga usapan, maaring chismis, maaring totoo, hindi natin alam ang katotohanan. Kaya nga ito ay disclaimer, this is for the sake of discussion. At iba rito ay of course based dun sa mga usapan, sa mga private chats, sa mga comments, sa mga pinopost at nagko-comment sila. At yung iba rito sa Reddit at kung ano-ano pa. At iba rito ay base rin dun sa lumabas sa bibig ni VP Sara Duterte. At bago tayo magpatuloy mga ka-Wonder, hinihiling ko sana na isubscribe niyo po ang ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. May kita po niya dyan sa baba, sa ilalim ng title ng video na to. Meron po dong subscribe. And then may pagpipilian po kayo. Pag pinindot nyo yun, lalabas doon. Piliin nyo po yung bell at all. Pagka-click nyo ng bell, and then choose all. Maraming po salamat. So yun nga, pag-usapan natin itong, kasi kumakalat ito eh. Dahil base ito ito ay hindi po ito panghuhusga. At wala po ritong verifikasyon at final conclusion. Ito po ay for the sake of discussion. Dahil napapatanong po ang buong taong bayan kung talaga bang abogado si Sara Duterte. Kasi mga ka-Wonder, hindi nyo naman talaga masisisi, yung mga tao. Dahil nga, kung sumagot si VP Sara sa mga interview, lalo na sa mga ambush interviews, parang ayaw niya. Kailangan, meron 2 seconds lang daw, 3 seconds. O kaya, pag tinanong niyo, wala naman yan sa script O hindi niya, sasagot niyan, abogado niya. Lalo na yung mga latest interview niya tungkol dito sa Middle East issue dahil sa crisis diyan sa oil, nababanggit niya na para magtipid, wag daw magbisikleta, at iwasan daw yung carpooling. Yung carpooling nga po is one way yan ng pagtitipid. Kasi people sharing in one car, in one vehicle, para makapunta sila sa kanilang destination. So yun po yung mga nasasabi at yung mga interview niya sa Pandesal at medyo nag-buffer pa siya, Not like my answer. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. Ang Pandesal, paborito ko, hindi siya hindi siya ordinaryong palaman. Ang pinaka-paborito ko na palaman is yung cheese whiz, tapos yung daing, bulag sa Bisaya. Yung daing, boneless na siya, tinatanggal ko siya sa mga buto, tapos nilalagay ko siya doon sa loob. So, yun yung pinaka-paborito ko na palaman sa Pandesal. Bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta, at pwedeng ayusin ang schedule ng lakad upang mabawasan ang madalas na pagbiyahe. Kumbaga, nag-iisip pa siya kung ano yung sasagot niya. So yung mga katanungan ng tao at exactly nung naimbestigahan siya dyan sa House of Representatives at tinatanong siya ng mga lawyer, parang wala ka makita sa kanya ng mga legal terms na to defend herself, At may mga minsan sinasabi siya na alam niya dapat yan bilang lawyer na hindi niya dapat sinasabi yun, o minumungkahi. May mga ganun. Kaya napapatanong naman ang taong bayan. At karapatan naman ng taong bayan, mga ka-Wonder, na magtanong dahil vice presidente yan at ang pagkakaalam nga nila na edukada at law graduate. Pero pag-usapan nga natin mga ka-Wonder. At again, hindi po ito paghuhusga. Ito ay for the sake of conversation, at katanungan ng tao at basahin natin yung kanilang mga ibang opinion. Hindi lahat, ang dami-dami. Konti lang mga pinili lang natin. So alam natin na sabi nga ni VP Sara sa kanyang speech nung mga nakaraang linggo na, siya ay nag-aral muna, kasi pangarap niya maging doktor. Pero parang ang sabi niya hindi raw para sa kanya yung doktor. May mga nagko-comment diyan kasi mahirap talaga maging doktor kaysa maging abogado, Sabi nila.
Actually, nung ako po yung nag-aral, may med background po tayo. Sa tingin ko mas mahirap nga, no? Although hindi ko naman yung father ko kasi is a law graduate, sa Letran. Pero siya po ay, I'm not sure kung nag-practice. Parang hindi siya nag-practice Parang naging part siya ng force, no? Pero siya ay passer siya ng exam. Tinatanong nila kasi ang unang course ni Sara Duterte ay yung medical allied courses kung tawagin mga ka-wonder, Ito yung mga respiratory, kagaya ng course ni Sara Duterte, mga x-ray, medtech, yung mga ganun, So nag-aral siya ng med-related course dyan sa San Pedro College, dyan sa Davao. At yung degree is BS Respiratory Therapy noong 1999. Pero meron ditong mga side comment, Pero sabi rito na nakakatawa dyan, nakakatuwa, mga ka-wonder, gusto niya pala maging doctor, to be exact, pediatrician. Para dun sa hindi nakakaalam, ang pediatrician is a doctor sa mga kids, sa mga bata, Bago siya mag-shift at kumuha ng law. At doon naman sa law school, kumuha siya dito sa Maynila niya kinuha yan. At may mga chismis, kwento-kwentuhan pang umikot yan na narinig natin. At yun din ay laman din ang napag-usapan ng ibang content creators. Na initially, siya nga ay nag-aral muna dyan sa San Beda, college, ng law. Kung di ako nagkakamali, parang ganun. Pero may mga usapan dyan na siya raw ay na hirap dyan dahil mas mataas daw yung standard, kung ano-ano. At o kaya parang sinabi rin na parang na paalis siya, yung mga ganun usapan narinig natin. Well, ito po ay opinion lang at naririnig natin. Wala po itong confirmation pa. At yun nga, at lumipat siya rito sa San Sebastian College, Recoletos. At nagtapos siya ng Bachelor of Law, LLB, noong 2005. And then, kumuha siya ng bar exam. Itong kanyang law na proper na, nag-take na siya ng bar at 2005 niya kinuha yon at naging licensed lawyer siya. The same year, At yun nga, may sinabi niya, I think I heard from her also, na nag-work siya sa Supreme Court as a court attorney. Pero parang ang sabi niya, hindi rin daw para sa kanya yon. Umalis siya at nagpunta siya sa Davao para mag-practice ng law at parang sinabi niya rin yata na hindi rin yata yun para sa kanya kaya nag-mayor, parang ganun, So tinatanong ng taong bayan kasi nga medyo magulo na siya ba talaga ay lawyer? Kasi may mga usapan dito mamaya mga ka-wonder, Pero sabi nga rito ay talagang siya ay lawyer officially dahil nagpass siya ng bar exam, meron siyang law degree, and then of course legally recognized siya as lawyer. Kaya walang credible tayong makikitang record na finake niya o hindi siya nakapasa sa bar, may mga ganun kasi mahigpit po ang Supreme Court pagdating dyan, sa mga ganyan. Pero yung sinasabing binayaran, paano kaya yan? Yung sinasabing paid to pass. Alam natin na uuso yan noong araw. Maraming mga skandalo niya noong araw, na naririnig natin. Meron akong kasama sa simbahan noon. Maliit pa ako kasi nakikimingle na ako sa mga adults. Narinig ko siya ay law graduate. Pero bar passer din siya. Pero hindi siya nag-practice ng law. May mga narinig ako sa circle of friends ng mga kapatid ko dati ng ganyan. So, yung sinasabing binayaran ba? Wala, syempre, walang ganyan. Masisira ang reputasyon ng nagbibigay ng mga exams dyan. Of course, yung IBP, na yung mga scandal na yan, mga skepticism na yan, hindi siya napapatunayan. Kumbaga, nananatili siyang, kung totoo man, hindi natin sinasabing totoo, kung totoo man, nananatiling discreet. Parang ganun, usap-usapan na lang, bulong-bulungan. So, yun nga, nagda-doubt yung mga tao sa kanya. Dahil the way she speaks, na ina-expect mo sa kanya, na she would sound technical, very polished when it comes to mga law terms, mga technicalities. Pero alam naman natin in reality, na marami namang lawyers, mga ka-wonder, na to be honest, I know some, that they don't really sound legalistic naman in public. Like my father, yun na yung isang patotoo. Na way back when I was a boy, narinig ko sila, nag-uusap sila ng mother ko. At yun nga, parang masasabi mo at yung mga kilala mo rin dyan na nag-graduate ng law,
Isa nga dati sa trabaho ko, graduate ng law. Diyan sa isang school, hindi ko nababanggitin. Sasabihin mo, parang hindi lawyer. Parang hindi, parang hindi nag-aral ng law. Although that time, hindi pa siya nagtitake ng bar, graduating pa lang. Kung pag-uusapan natin kasi mga ka-wonder, yung mga functions niya, yung mga actions niya recently, mapapaisip ka talaga. So, may mga comment dito yung mga tao, na basahin natin yung mga comments nila para malaman din natin yung opinion ng mga tao, yung feeling nila. Baka sabihin, sinasabi lang natin ito para manira, tayo lang nagsasabi. Ito nga ang reaction ni Cielo Magno, na I think parang nag-comment yung isa sa mga DDS, na sinabing sa kanya na mag-abogado muna daw ako katulad ni VP Sara. Sabi niya, parang kung si Sara lang ang benchmark, hindi na ako mag-abogado, sabi ni Cielo Magno, na parang wala namang naging added value kay Sara ang law degree niya. Parang isang insulto, Dahil nga the way people or public gauge her, parang hindi siya lawyer, mga ka-wonder. At ito nga, basahin natin yung comment dito ng mga tao, Sabi rito, una, question sa mga lawyers, may way to cheat ba sa bar? Kasi parang hindi totoong lawyer tong sila Fiona, Marcobeta, etc. Parang paano nakapasa tong mga GA na to? Sabi niya. So nagtatanong siya kasi nga, alam natin, isa pa to si Marcoleta na parang hindi lawyer kung magsalita dyan sa Senado na may kino-question siya mismo ng mga kapwa niyo lawyer. Parang, ba't ganito to? Bilang siya lawyer, dapat alam niya yan. At hindi niya dapat sinasabi yan. Another dito, just because law graduate or bar passer doesn't mean na smart or intelligible na ang tao. I've met some people in law school who are lawyers now na mapapaisip ka rin bakit sila naging abogado. Sabi nga nila na ang law kasi is more on memorization. You just have to memorize this and that. Pero mahirap mag-memorize, Alam nyo? Kasi meron dun sa med kasi, you don't just have to memorize. Kaya nga yung med kasi marami siyang mga specialization, napakarami, May pediatrician, may cardiologist, may neurologist, may respiratory, may OB-GYN, merong mga yung sa liver, meron doktor sa kidney, meron sa internal medicine, marami, may surgeon, napakaraming mga branches, mga specialization. At may memorizein mo yung bawat ini-specialize. Sa general medicine, lahat yun, Aalamin mo yon yung mga blood vessels, yung mga major organs, yung mga tissues, yung mga function yan, ano yung mga kinalaman yan kapag ito'y nagkulang, ano yung mga dapat na nutrients and supplements dapat ibigay dyan para ano yung mga nangyayari, mga manifestations sa tao, kung ikaw ay may sakit na ganito. Napakarami mong i-memorize at hindi lang yung i-memorize. Pag-aaralan mo mismo yan doon sa live. Hindi yung buhay na tao, doon sa cadaver. So, napakarami, mahirap tatagal tayo. So, yun, parang marami nagsasabi na mas mahirap ang med kaysa law. Isa pa rito, sabi niya, fake-ass law degree. Fake-ass law degree daw, itong si VP Sara. Yan pa isa. Yan din, iniisip ko noon. Pero after watching and hearing her speak on her recently released statements, mas naglilin na ako na sadyang NGA lang siya talaga. She speaks like an elementary student on her videos. Her sentences are mostly stunted and all the mistakes are obviously unintentional. Kumbaga parang sinasabi niya nga na tan-GA. Lalo na yung iiwasan niya yung carpool at bisikleta para di daw magsayang ng enerhiya. Like what? Parang tatay niya lang yan na master strategist daw, pero siya mismo naglaglag ng mga ebidensya para may pakulong siya, which is correct. Kasi kung talagang matalino ka, hindi mo incriminate yung sarili mo. Sabi nga nila, ang isda ay nahuhuli sa bibig. So, dapat maging matalino ka talaga. At yung matalino ay nagre-reflect, nagmamanifest. At kung talagang may wisdom ka pa, haluan ng talino, mas lalo kang safe at talagang hindi mo ipapahamak yung sarili mo. Na kasi lahat na lumabas sa bibig ni Duterte,
ni dating Pangulo, yun yung nagpahamak sa kanya. No? So parang tatay niya lang, yan, master strategist daw, pero siya mismo naglaglag o naglatag ng mga ebidensya para maipakulong siya. At pwede naman both. She is both malicious and incompetent, which is much worse. Laughing out loud. So yun yung mga comment ng ating mga kababayan. Meron pa rito. Ang tanong lang naman paano yan pumasa ng bar exam? Getting a law degree is easy except when you obtain it from the reputable universities, aka Big 4+. Alam natin yung mga reputable dyan, yung mga prestigious universities. Sabi, baka may proxy. Knowing their family, it's either, pera to ha. Ataol. Ibig sabihin, bayaran or titigukin ka nila. Kumbaga, bayad o pananakot. No? Parang makapasa lang daw sa bar, parang ganun. Ha? I don't think Sarah is at a level of educated. She's educated when it comes to education kasi nag-aral nga eh. Pero yung sinasabi mo sigurong level, the way you expect from the course or from the degree or from the status she is at now, parang you are expecting more. Pero parang hindi yun nakikita mo. Yung parang ganun ano. So most of Duterte's children or most of Duterte children did not do well at school. Even the lawyer title of Sarah is as fake as their drug war campaign. You would even catch her inarticulate deliveries on tele. So yan yung mga opinion ng ating mga kababayan. Ano. At meron ditong isang post na nag-catch sa attention ko. O malamang nung iba rin. I assume, nabasa na nila to, no? Meron ditong kwento, no? A rich elite friend met with me sa plane to Cebu. She said her close friends in Manila and influential na families paid daw for them to pass the bar. This unsaid corruption has never been put in the limelight. Back then, I dismissed it as rumors. Pero, seeing how Sarah Marcoleta and anak ng isang Garcia, parang may grain of truth. Yung sinasabi ng friend ko, Sarah is really proving the rumors right. So then again, wala tayong sinasabing ito ay konfirmado na. Ito ay for the sake of discussion mula sa ating mga kababayan. Na they have the right to talk about based on what they see and what they hear. No? Yun na nga napapatanong, nababayaran ba? Kumbaga, if I would to rephrase this, parang tinatanong nila, parang hindi naman talaga bar passer. Parang binayaran lang. Kasi nga, they are basing on the living testimony. How? The way VP Sara speaks. The way she talks in public, And she can't even talk, sabi nila, At nababasa natin yung mga reaction without script. No? May script na nga, nagkakamali-mali pa. And of course, yung mga pag-interrogate sa kanya, yung pagtatanong sa kanya sa House of Representatives, nila Luistro, mga lawyers, na parang wala siyang mai-rebut by herself. Nagagamitan niya rin ito ng mga articles, sections, ayon sa Constitution, ayon sa batas. Wala tayong naririnig ng mga ganun, mga ka-wonder. So mapapaisip ka na lang talaga, totoo bang lawyer si Sara Duterte? So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin at mareaksyonan. Please give a thumbs up if you like this video para may share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila itong pinag-usapan natin tungkol kay Sara Duterte. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.